Hello, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay ito kahit papaano ay bibigyan ko ng isang hilaw na puri si BBM. Kasi nga nag-anunsyo siya na eh, talagang dikdikin ng husto yung kaso ng Wising Sabungero at ang kasong ito ay I admit hindi to kaya ni Boying Rimulya. Hindi rin to kaya ni Nick Torre. Maliban lang kung may backup sa likod. Kung nagsasalita na si BBM, sana ay matutuloy-tuloy na yan. Ibang klase po na kalaban si Atong Ang. Hirap nga dyan lumaban si Chavit Singson sa kanya. So ngayon, be that as it may, it gives to me a good signal na sa pagtapos ng araw ay matatapos din itong isang kalupitan na ginawa ng isang tao. Marami pong nadamay sa ginawa niyan. Sa sana naman ay matigil na yung kagaya ng Atong Ang. At sana naman ay hindi yon gagamitin ni Lisa Araneta Marcos na isang plataforma para kumita pa. Siyempre, ano na lang ang gagawin kapag binigyan ni Atong Ang si Lisa Marcos ng kalating bilyon o kahit 1 bilyon pa. Baka ma-wipe out naman yan. Kaya ngayon, papasalamat ako sa BBM sa yung sinabi na ituloy yan ang kaso na dikdikin na yun, imbestigahan pa ng lalo pa yung missing sa Bungero. Pakinggan natin si BBM. I will give to where the credit is due. In this case, hindi po basta-basta na kung ako tanongin nyo, nagko-conclude lamang ako base sa na kung guilty to si Atong, hindi siya basta-basta. Hindi makakakuha ng katarungan dito yung yung mga nawalang mga pamilya lang nawalang sa Bungero. Tanging ang tulong lamang ni BBM dito ang kailangan. Hindi rin makagalaw si Rimulya. Matatakot yan si Rimulya. Pakinggan natin itong balita na to na ina-assure ni BBM na tatakbo ang investigasyon sa missing sa Bungero. Ito po yan. Pakinggan po natin. Ferdinand R. Marcos Jr. sa Justice Department ang pagpapatuloy ng malalimang investigasyon tungkol sa mga nawawalang sabungero. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dali lang. ang Department of Justice na ipagpatuloy ang malalimang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. 34 na mga sabungero ang nawawala, dinukot, pinatay at inilibing umano ang mga biktima sa Taal Lake. Sinasabing malaki at may impluwensya ang mastermind sa naturang kaso. Kaya puspusan ang Justice Department sa paghahanap ng mga saksi at ebidensya. Tiwala ang Malacanang na makakamit ng mga biktima ang hustisya. Tiniyak ng palasyo na walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga kawani ng gobyerno na tatamad-tamad. Pinaigting ang presensya ng mga pulis para mabawasan ang krimen. Patunay ang pagkakadakip sa isang snatcher ng cellphone sa loob lamang ng 3 minuto. Sinibak naman sa pwesto ng pambansang pulisya ang isang chief of police sa Rizal dahil sa mabagal na aksyon sa isang kaso ng pagnanakaw. Pinauwi lamang umano ang pulis ang biktima matapos i-report ang insidente. Nagbunga ang quick response time ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na walang puwang. Okay. So ganyan, at least what is important is nagsalita si BBM. Pero ayon kay Teacher's Pet TV na agree naman ako, mukhang gagamitin lang niya pang SONA. Pagtapos ng SONA, ningas kugun ulit. Sige, babantayan natin si BBM. Na sana naman ipagpatuloy niya yung adikaing ito. Ang hinahabol lamang natin dito ay katarungan para doon sa 34 na sabungero na nawala. Pinaka-importante po sa lahat na makita yung katawan ng mga yon. Pero kung ganun pa man, kung gagamitin mo lang ito, babantayan kita, Mr. BBM. Kung gagamitin mo lamang nito isang palamuti o isang maging make-up mo, kung hindi ka marami kang make-up artist yung katabi mo, gagamitin mo make-up ito, isang bandera na kwento sa iyong presidency, itong sabungero. Kasi sa totoo lang, aminin ko naman sa hindi, talagang matinding kalaban ito si Atong Ang.
o even the combined powers of Boying Rimulya and Nicolas Torre they can hardly pin down and get to the bottom of it all. Ang hirap kalabanin po si Atong. Isa pa, magagaling mga abogado niya. Nandiyan yung abogado niya si Lorna Kapunan. No, matindi yan. Kinasuhan nga ako noon ni Lorna Kapunan eh. Nag-abogado siya ni Napoles. Kinasuhan niya ako ng disbarment. Kasi daw, at saka libel. Kasi ako nga, ang ginawa ko noon ay naglabas ako sa aking blogspot. At na-discover ko bilang scoop ko. Ako na nakakita sa Tumblr account ni Jenny Napoles na yung napakatindi ng mga condominium na doon. Ang dami niya, lahat ng OOTD niya, yung outfit of the day niya, napakarami, puro branded. At laging nakapunta dyan sa concert ni Justin Timberlake. At grabe si Jenny Napoles na anak ni Janet Lim Napoles. So, nung nilabas ko yan po ay nag-trigger ng malawakang rally dyan sa Quirino Grandstand. Rally po yan na walang politiko na kakapalibot sa gilid. Kundi kasama pa nga doon namin na nag-rally si dating Chief Justice Renato Corona. Everybody was shouting against PDAF o pork barrel na ginagamit naman ni Napoles na dahilan para kumita. Paano niya ginagawa? Ibibigay niya sa mga senador kagaya ni Bong Revilla, si Jigo Estrada, si Enrile, na kunwari ipapatupad nila yung proyekto nila ng 3 senador at iba pa, marami pa sila. At iimbintuhin lang ang mga resibo. So, mas matindi pa sila sa ginawa. Kung totoo man yung ginawa ni Sara, mas matindi pa sila. So anyway, going back to this missing Sabongero case, delikado na si Gretchen. Gretchen, pakipagkaibigan ka na sa kapwa mo Ilongga na si Lisa Araneta Marcos. Siya ay magiging tulay mo para dapat sana magiging state witness ka. Tumistigo ka naman sa kaibigan mo na si Atong Ang. At para matapos na rin ang kahungkagan, yung pitmaster na yun, ang dami ng mga buhay na nawala dyan dahil po maraming mga OFW na natalo, nawala ng milyon-milyon sa kanilang kinita dahil po sumali sila sa isabong na yan. At isang good move naman, ang ginawa naman na sana maaprubahan yung panukala ni Win Gatchalian na bilang senador, nabawalan na ngayon ang mga tinatawag na paggagamit sa sugal sa mga lahat ng games. Gagamitin ang lahat ng wallets. Ang problema, saraduhin mo nga ang wallets, gagawa ng ibang paraan. Pwede ka naman nakalimutan ata ni Win Gatchalian na kahit sa direct sa app ko sa BPI o BDO ay pwede na rin akong dumiskarte na tataya. 'Di ba? Siyempre yung magpapataya ng isabong, gagawa na lang sila ng sarili nilang platform para doon ka na mag-load ka lang. Halimbawa, ganito, bibigyan ka na ng account, magbubukas ka sa tawagin natin Atong Sabong. Okay, Atong Sabong. So magagawa siya ganon, may platform doon, mayroon akong bank account, meron akong app sa BDO, sa BPI, sa PNB, o kung saan namang bangko, Metrobank. Tapos, maglulod ako, load system. Ilulod ko yung sa account ko, ang halimbawa 1,000. Tapos, mula sa account ko na nakapaloob sa Atong Ang website, ay diyan doon ako kukuha ng aking account. Parang walang pinag-ibayan sa walang pinag-ibayan sa casino na tinatawag mga ganon-ganon, no? Ano bang tawag diyan? Na ilulod mo yung pera tapos ilalaro mo. So ganun gagawin, wala rin silbi Mr. Win Gatchalian. You better check, modify your proposal. So tatanggalin mo na lang yung kahit sabihin mo bawalan mo GCash o Maya o anong klaseng wallet. Paano kung gagamit sila na ibang plataforma? Wala rin mangyari. So BBM, you can get may support. Tuloy-tuloy mo to yung investigasyon sa Isabong kasi alam ko na hindi ito kaya ni Boying Rimullas. Huwag mo muna tanggalin si Boying Rimullas sa Department of Justice. Iba ng taong ilagay mo sa ombudsman. Kasi hindi mo maging epektibo si
Boying Rimulya sa ombudsman. Kasi questionable din ang pagkatao ni Boying Rimulya. Paano maging questionable? Kasi suspetsa rin ng napakarami nagkaroon ng korupsyon kung paano na-acquit, na-absolto yung anak niya na nahuli ng PIDEA dahil po sa high-grade marijuana na pinadala sa kanya. Of course, yung unang tanong diyan, paano nangyari yun ang pinadala sa kanya kung hindi siya umorder sa California? Kasi sa California po, hindi po bawal ang high-grade marijuana. Pero pagdating dito, pag pinadala dito, ay bawal sa Pilipinas. Paano naman napakarating sa pangalan ng anak ni Boying kung hindi yun kung hindi siya nadya in order? So, my point is, I am not saying that his son must be guilty. I am only pointing out that he has already built up a reputation that everybody is suspecting whether or not he was clean or not. As of now, it's enough na nagiging DOJ justice ka. Huwag ka na sa ombudsman kasi ang dapat sa ombudsman ay parang isang pari yung kandidat. Hindi nga papasa dyan sa totoo lang si Martires kasi ang dami nilang ginagawa dyan na maraming mga kaso dyan na tumatagal, hindi naman tumatakbo. Okay? So, unless kung ang ombudsman ay hindi tatakbo. Pero subukan ko mag-apply kahit na disbarred ako. Magpapa-interview ako sa Judicial and Bar Council. At siguro ko sa kanila na kapag ako yung ombudsman, wala pong makakalusot sa akin. Ganun lamang po ang aking isasabi dyan. Nevertheless, titingnan natin. Malay mo, baka pag-isipan ng Supreme Court na tanggalin ang disbarment laban sa akin. And I know how to fight. Sigurado ko yan. At saka wala pa akong kinatatakutan at wala akong dapat tinitingnan. Dapat yan, i-devote ko na yung buhay ko para akong pari na yung aking mission dyan hanggat sa mamamatay na ako ay yun dapat ang labanan ang mga korupsyon. At the only way na aking gagawin para maging epektibo ang laban ko bilang kung ako ombudsman ay ganito. Magtatayo po ako sa bawat probinsya ng ombudsman deputies. Yan lahat sila bibigyan ko ng kapangyarihan na sila na mismo magdesisyon ng sarili nilang congressman. Sila na magdesisyon. O di kaya ganito gagawin ko. Yung probinsya ng South Cotabato, halimbawa, may kaso sa Sultan Kudarat, ang mga ombudsman na jury, magpatayo ko ng ombudsman jury. Ang ombudsman jury sa South Cotabato, siya magdesisyon sa mga kaso ng official sa Sultan Kudarat na katabing lalawigan. Ganon din sa North Cotabato or Cotabato Province. So ganun ang naisip ko pag ako po congressman. Para sabay-sabay matapos ang kaso, pagsampa, matagal na po ang 3 buwan ay hindi matatapos. Kailangan sa 3 buwan, meron ng desisyon. Ang magbuto-buto magdesisyon, mga tao na pinili sa kada probinsya. Buto-butuhan na kung guilty o hindi. Ganun lamang po. So, natiwala po ako sa tao kasi bakit? Sa tao rin, common sense lang naman po yan kung guilty o hindi. Pakinggan mo ng testigo. Common sense, kung magigilty, sa tingin nyo guilty siya, bubuto kayo. So, in that sense, we are giving back to the people the power to judge because all powers, lahat ng authority ay nagsimula sa tao. At sovereignty at ang pagiging Pilipino, ang sovereignty, power, and the ability to be independent belongs to the people. Yan sasabi sa Section 1, Article 2 ng ating Constitution nagsasabi that the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all authority, government authority, emanates from them. So the 3 authorities, great authorities are, number 1, the power to judge. Number 2, the power to make laws. Number 3, the power to implement the laws. So, dapat sa tao nagsimula yan. Bumuto-buto ng tao para maging presidente, magkaroon presidente, doon nila binibigay ang kanilang kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas. Bumubuto ang tao ng mga congressmen at mga senador at doon nila ay pinagkakatiwala ang kapangyarihan ng tao sa pagsasagawa ng batas. Pero ang problema, hindi bumubuto ng mga judge. Kaya nga, ang gusto ko gagawin ay itayo ang ombudsman jury. Yan po ang pangarap ko. Sana mag-apply ako kaya lang disbarred ako. Yan ang problema ko.
So sabi ni Fire, the best is to stop this online gambling. It's really, I second the motion. Pick 0925, dismissing Sabongeros should never have gotten involved with these triads. It never ends well. This is the moral of the story here. Salamat po. Marilyn Bundok, magtanim kaso na naman sila Atty. Toto. Dapat hindi pwede. Wala lang taniman ng kaso. Andrea Togas, Al, good evening, Dad. Just got home from the gym now listening here. Thank you. Please share this to all your friends in Lacuna. Tapos si Marilyn Bundok, si Andrea Gueco, O'Reilly, Pagula, O'Reilly, Pagula, Hilario Pagula Jr. Teachers Pet TV, paano po yung Bingo Plus ni Ivy Benitez? Dapat tanggalin nilang Bingo Plus ni Ivy Benitez. Wala yan. There must be no exception. Rio Toledo, dapat sir, pahinto ng mga machine balik na lang yung traditional na sabong. O ibalik nyo lang yung traditional na sabong sa bawat bayan para bawalan na po mag-employ ng mga online sabong. Ang alam ko, kaya marami pa nag-online sa ngayon kahit bawal. Sabi ni Romel Bengson sa statement ng DOJ chief nung nakaraang sobrang makapangyarihan daw. Kaya sobrang makapangyarihan. Si Bongbong BBM lang katapat nito. Kibuloy, Tevez, and Digong are already behind bars. Let's make the quorum for with Atong and Gretchen as the muse. Doon na sila magsaloob magsariling gobyerno. Bong Tugas, it's hard to believe Atong Ang has so much money to get away. Let us try. Kamag-anak ko, Bong. At it's Pet TV, marami ang nagtataka. Pabagsakin siya Atong Ang pero walang nakapalag ni isa. Okay, kasi si Chabit nga, talo sa kanya eh. Fire, have no trust not even 1 minute to BBM. Tingnan natin. Let's give BBM a chance. Titingnan natin. Pag after nasuna, alam ko gagawin niya lang ito na palamuti sa kanyang suna. So, Pecture 925, good evening. Ito na yung General Toto. I make TV 45 UK. Presperes, Mayapa, Benge, Sus. Pag nagkaroon ng aksyon, paniniwalaan ko yun. Sige, tingnan ba sa bantayan natin. Kung hindi katakot-takot na mura ang abuti niya sa akin pag hindi matupad. Presperes, Teachers Pet TV. Salamat. Okay, hanggang dyan lang tayo at magandang gabi po sa lahat. So, Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Abelardo de los Santos, I disagree with your suggestion. Mas magiging corrupt ang deputy. Hindi magiging corrupt yun. Sinisiguro ko siya bakit sa Amerika hindi naman nagkukorrupt. Epektibo naman ang jury system. El Maralios, sir, bakit seremolya, di ba? Pinapasagot na yan ng Senate hearing ni Jaime. Yan problema kay Boying eh. Jerome Aguilar, galing work 3 o'clock PM here in Ireland. Ireland. Watching you good. Salamat po diyan sa Ireland. Regard sa mga lahat ng Pilipino at mga kilala mo diyan sa Ireland. At regard sa pamangkin ko, anak ng aking kapatid na si Jeffrey Kausing Siweko, na isang nurse diyan. At ang asawa niya diyan din sa UK, nurse din. At tapos si Abelardo de los Santos. Okay? So hanggang diyan lang po tayo. Magandang umaga, no? Magandang gabi para sa lahat. At may susunod pa tayo.